So second day ngayon ng INC rally for transparency and accountability, pero ang sinusupport nila allergic sa transparency, accountability si Sara Duterte. Comelec reviewing sources over concerns on Marcoleta's declaration. Yung sa sose niya, 112 million plus ang kanyang gastos mga kababayan, pero sa SALE niya 51 pala, hindi 58. Remulla announced that arrest warrants for several high-ranking officials linked to alleged anomalies in the flood control project may be issued by December 15 or before Christmas. In an interview, Remulla said that Saldico, along with other current and other officials such as Bong Revilla, Jingo Estrada, Joel Villanueva, and Chis Escudero are among those who could face warrants by nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So second day ngayon ng INC rally for transparency and accountability, pero ang sinusupport nila allergic sa transparency, accountability si Sara Duterte. That is the irony of ironies, mga kababayan. Saan ka nakakita na gusto nilang transparency, accountability, pero yung mga sinusupport nila na mga politiko allergic sa accountability, sa transparency. O diba? But anyway, sa second day na INC rally mga kababayan, na in fact Duterte rally ito, ayaw lang palata masyado. Kaya ang sinasabi ng kanilang spokesman mga kababayan, wala silang intensyon na pabagsakin ng gobyerno. Ngayon, ang sitwasyon, sabi dito sa report ng ABS-CBN, nagpipila yung mga INC members para magbawat. Maraming kinain mga kababayan kasi sufisyente yung supply galing doon sa mga politikong kurakot na ayaw mabuking mga kababayan. Pinupunduhan. Kasama doon mga kababayan sa nagbigay ng snacks yung mobile kitchen ni Amy Marcos. Kaya busog na busog yung mga INC members. Ngayon, hirap na hirap sila sa pagbabawas. Napakahaba ng pila. Yan, sabi dito sa report ng ABS-CBN, tingnan, mahaba ang pila ng mga public restrooms sa loob ng Quirino Grandstand nitong Lunes ng madaling araw, November 17. Ayon sa ilang miyembro, puno na rin ng dumi. Yeah! Umuwi na kayo. Nakakadiri, mga kababayan, siguro yung palikuran ngayon. Mga restrooms, puno na daw ng dumi. Ganun katindi ang exploitation, gamitan mga kababayan sa politika ngayon kasi ayaw nilang mabuking. Yan. Puno na rin ng dumi ang mga portable toilets na nakalagak sa gilid ng area. Inaasahan muli ang pagdagsa ng mga taong dadalo sa ikalawang araw ng 3-day protest ng Iglesia ni Cristo ngayong umaga, sabi sa report ng ABS-CBN. Ayan sila. Sabi dito sa update na report ng Inquirer, according to the data of the Manila Police District, approximately 115,000 Iglesia ni Cristo members are gathered at the Quirino Grandstand as of 7 a.m. for the second leg of the 3-day rally against corruption. Rally against corruption po, pero yung mga sinusupport nila na mga politiko, may mga bahid ng korupsyon. Si Marcoleta nandun sa rally. Transparency daw. Transparency, accountability. I-account mo muna yung ginastos mo sa campaign. Kasi hindi tugma yung sosi mo sa SALN. Yung sa SALN niya, 58 million yata yon yung declared niya. Pero ang ginastos niya, lahat daw galing sa kanya lang. Walang contribution na reported po. Galing sa kung sino man, lahat daw siya nagastos. 112 million yung sa susi. Saan galing yon? Pagkatapos may lakas kang loob. You have that gal na magsalita dyan sa sinasabing transparency, accountability rally. Gawin mo muna sa sarili mo. Comelec reviewing sources over concerns on Marcoleta's declaration. Yung sa sose niya, 112 million plus ang kanyang gastos mga kababayan. Pero sa SALE niya, 51 pala, hindi 58. 51 million plus lang ang net worth niya. Tapos sinabi niya dito, zero total contribution.
ang sinabi niya. Wala daw siyang tinanggap. So, highly questionable and practically impossible, mga kababayan. Tapos may lakas ka ng loob na magsabing manawagan ng transparency, accountability. Sabihin mo muna yan sa mukha mo. Kaya bali-baliktad, mga kababayan, ang kanilang mga pinagsasabi. Tapos yung rally, sabi ng kanilang spokesman, si Edwil Sabala, walang objective na pabagsakin yung gobyerno o i-destabilize yung gobyerno. Pero yung ibang members nila nandun kasama sa EDSA Shrine. May separate group, mga kababayan. Ang sigaw, Marcos resign, double talk, dalawang muka ang pinapakita nila. Ngayon, pakinggan natin ang sinabi po ni Ombudsman Remulla sa interview ni Christian Esguerra kung ano talaga ang motibo nitong ginagawa nilang mga kilos protesta. Ito, magkatotohanan ito, truthful itong statement and assessment. Ito yung nakikita natin. Parehas ang aming pananaw ni Ombudsman Boyeng Remulla. Yung Duterte forces naghahanap ng tipping point Nakahanap sila ng alay sa Iglesia ni Cristo. At ayan ang kanilang goal talaga rito. Pabagsakin ng gobyerno. Yan ang nakikita ko. Malinaw. Nothing more, nothing less. Of course, sasabihin nila expression of disgust over what's happening. Okay yun, for expression lang. Pero yung behind the scenes nila, parang gano'n ang nangyayari. Nagre-recruit talaga sila ng mga tao na pwedeng gumawa ng mga bagay na sinasabi natin mag-lead sa isang tipping point. Yan ang gusto nila mangyari. Pero sa tingin ko kasi, freedom of expression, sige, gagalang natin. Huwag lang sila maghahanap ng hindi naayon sa batas. Kasi alam naman natin, what keeps us as a country is respect for the rule of law. Yung Duterte. Naghahanap po ng tipping point. Yan ang rason kung bakit po 3 days ang in-schedule po na rally ng Iglesia ni Cristo. Malinaw po yon. Pero nakabantay po ang Armed Forces, ang PNP. Closely minomonitor po ang kanilang galawan. Kaya nagalit po yung isang leader ng Iglesia ni Cristo nang makita yung mga members ng PNP na lumapit sa kanila at inaccuse pong tinitiktikan sila. Alangan man pabulyoon kayo sa inyong mga masasamang plano. Di ba? Malinaw ang objective ninyo, iupo si Sara kasi ang nasa likod ninyo, itong mga iniimbestiga ng gobyerno. And in fact, in-announce na mga kababayan ni Ombudsman Remulla sa interview ni Christian Esguerra kagabi na may mga magpapasko po na mga politiko, senador sa kulungan. Kaya overtime sila, mga kababayan, sa kanilang pagpaplano na pabagsakin ng gobyerno para hindi na matuloy ang investigasyon laban sa korupsyon. Yan ang malinaw na agenda. Ito yung sabi ni Boyeng Remulla, mga kababayan, kahapon. Ang sabi ni Boyeng, warrants of arrest by December 15. Ombudsman Jesus Crispin Remulla announced that arrest warrants for several high-ranking officials linked to alleged anomalies in the flood control project may be issued by December 15 or before Christmas. In an interview, Remulla said that Saldico, along with other current and other officials such as Bong Revilla, Jingo Estrada, Joel Villanueva, and Chis Escudero, are among those who could face warrants by 15 or 16 of December. He clarified that while some of his friends are named in this case, he is simply performing his duties as ombudsman. Kaya overtime sila, mga kababayan, sa pagpaplat laban sa Marcos administration. Nakita na ninyo? Pagkatapos ang rally nilang ginagawa, transparency, accountability. Ang nagsasagawa po ng transparency, accountability, yung mismong gobyerno, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Papanagutin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng sangkot sa flood control anomalies. Naintindihan na ninyo? Ngayon, binabaliktad nila. Pilit nilang nililihis ang issue. Gusto nilang isangkot yung ating Pangulo sa mga anomalies na to. Comes now, the video. Yun ang intention po noon para ituro si Martin Romualdez. Kay Martin Romualdez po, wala mang ebidensya. Lahat lang kwento. Desidido kasi yung ating Pangulo Bongbong Marcos na tuldukan once and for all ang matagal na nakalakaran
sa gobyerno po. Dekada na yung pagnanakaw po sa pondo ng gobyerno. Ito kasi yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong na sinusundan ni Ombudsman Crispin Remulla, Christmas in jail for flood infamous culprits. Sabi ng ating Pangulo mismo. President Ferdinand Marcos Jr. vowed that those behind bogus flood control projects will be arrested before Christmas. Days after deadly back-to-back typhoons left swaths of the country underwater and nearly 4 months after he first exposed the scheme in his 2025 State of the Nation Address or SONA. So sabi ng ating Pangulo, before Christmas niya, many of those named here, I think their cases will be concluded. Their cases will be built and they will be imprisoned. There will be no mercy. There will be no Merry Christmas for them. Before Christmas, they will be jailed, sabi po ng ating Pangulo in a press conference. So, pinangalanan na mga kababayan ni Boying Remulla sa interview ni Christian Esguerra kagabi kung sino yung mga makukulong before Christmas. Kasama sila ng mga senador, mga kababayan. Sa mga makukulong, Joel Villanueva, Jingo Estrada, Chisi Sigidero, Bong Revilla, dating senador. At madadagdagan pa yan, mga kababayan. So, naintindihan na ninyo kung bakit desidido sila na tanggalin yung ating Pangulo by force. They want to destabilize the government. They want to replace the President by the Vice President. Nasigurado mga kababayan, pag si Sara ang umupo, wala nang investigasyon. Tuloy ang ligaya, tuloy ang korupsyon. So naniwala kayo sa transparency, accountability, rally na ginagawa nila? Malinaw ang intensyon mga kababayan. Sabi yan ni Boying Remulla. Ulitin natin ang statement ni Boying Remulla sa interview ni Christian Esguerra. Yung Duterte forces naghahanap ng tipping point eh. Nakahanap sila ng alay sa Iglesia ni Cristo. At ayan ang kanilang goal talaga rito. Huwag pa uuto. Yan ang nakikita ko. Wala, nothing more, nothing less. Of course, sasabihin nila expression of cover lang nila. Okay yun, expression lang. Yung accountability, transparency. Ginagamit lang nila yan. Ng mga tao na pwedeng gumawa ng mga bagay na sabi natin mag-lead sa isang tipping point. Yan ang gusto nila mangyari. Pero sa tingin ko kasi, freedom of expression, sige, gagalang natin. Huwag lang sila maghahanap ng hindi naaayon sa batas. Kasi alam naman natin, what keeps us as a country is respect for the rule of law. Yung Duterte. Kaya huwag po kayong pauuto dito sa kanilang transparency, accountability. Ang objective nila, destabilization. Ang objective nila po, regime change. Para hindi na matuloy ang investigasyon po. At hindi mapanagot ang mga totoong nagkasala. Kaya pilit nila dinideflect, binabaliktad yung kwento. Gusto nilang idiin si Martin Romualdez. Wala man pong ebidensya kay Martin Romualdez. Kasi pag naidiin nila si Martin Romualdez, kasama nila sa ididiin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang narrative nila mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong pauuto sa kanilang narrative, sa kanilang mga propaganda. So sa narrative po ng mga DDS sa kanilang propaganda yon, malinaw. Pilit nilang dinidiin si Martin Romualdez. Pero ebidensya laban kay Martin, wala po. Pero ebidensya laban kay Sara, marami. Yan ang katotohanan niya. Kung transparency, accountability ang talagang habol nila. Sabi ni Sara, ang ebidensya niya laban kay Martin Romualdez can be found doon sa 2025 national budget mismo. Na kung susuriin natin, that statement mga kababayan is legally absurd, politically desperate, and factually dishonest po. Sa totoo lang po. At ang malala nito mga kababayan, yung kanyang atake po directly contradicts with the statement ng ating Pangulong Bongbong. Yung assessment ng ating Pangulong Bongbong. So dito natin makikita, dito lumalabas mga kababayan kung gaano kalalim ng kanyang political motive. Ngayon, para malinaw po sa ating lahat, himay-himayin natin ang katotohanan. Isa-isahin natin. Malinaw yung naging pahayag ng ating Pangulo doon sa interview mga kababayan, yung sa papresko niya mga kababayan. Sabi ng ating Pangulo sa kanyang statement po during the press con, wala pa niyang sapat na ebidensya. Pero sabi niya, hindi exempted si Martin. Pero wala pa niyang lumalabas. So this is the only responsible position for a president who follows the rule of law.
Kasi alangan man isama mo si Martin Romualdez, wala mang pong ebidensyang tumuturo sa kanya. The only accusations linking Romualdez came from the Senate hearsay, not from COA, DOJ, DBM, Ombudsman, or any credible documentary source. Walang papel si Martin sa small committee o sa BICAM kung saan nangyari ang budget revisions. Walang transaction trail, walang COA memo, walang notice of suspension, walang notice of disallowance, nothing that directly links him to anomalous infrastructure projects. This is why the President said there is no evidence because there is literally none. Ito po, pakinggan ninyo. President's Report, 11/13/2025. Ano sabi ng ating Pangulo? One more point on your presentation. Very obvious, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonti, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are. Well, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the former speaker included in the list, sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. No, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail. Correct. Or to make people answer. I know there are many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo. Dahil marami kaming nakukuhang informasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. At yung witness na sabi ni pinakang credible na witness, sabi ni Marcoleta sa kanyang speech kagabi, doon sa INC rally, hindi na po nagpapakita. At ang challenge ni Ombudsman Remulla kay Saldico, umuwi si Saldico, pagkatapos ilatag niya yung mga ebidensya. Dapat sinumpa ang salaysay. Yan problema po, yung kay Gutesa. Doon pa nga lang po sa kwento ni Gutesa, mas familiar pa si Marcoleta kaysa sa kanyang testigo. Pagkatapos sasabihin ni Marcoleta ang pinakang credible daw na witness. O kung naniniwala ka na pinakang credible siya, asa na pala si Gutesa ngayon? Bakit hindi na nagpakita kay Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee? Bakit hindi na nagpakita sa DOJ? O hindi nagpakita sa DOJ? At paano naging credible? Very credible yung kanyang testimony, yung kanyang affidavit, na mismong yung RTC, Manila RTC, nagsabi, peke yung notaryo sa kanyang affidavit. O di ba po, mga kababayan? Ilig ninyo kasing magtay-tain ng kwento eh. Diyan kayo magaling eh. Maniniwala tayo sa kwento ni Marcoleta na yung kanyang susi nga at salin hindi magkatugma. Yung susi niya at salin hindi magkatugma. Tapos maniniwala kayo sa kwento niya ngayon? Doon pa lang po, wala ng credibility itong si Marcoleta. Mga kababayan, ang maniwala sa kwento ni Marcoleta, idiot, moron lang ang maniniwala sa kwento niya, mga kababayan. Unless, proud kayong maging idiot moron. Pero sa tulad namin pong nag-iisip tayo, hindi ninyo kami kayang imanipula sa inyong mga kasinungalingan. Alam namin kasi, yung grupo mo mahilig sa pagmanipula sa katotohanan, pati nga si Jesus Christ. Ang pagkakilala ninyo, tao lang, hindi Diyos. Pati Bible, binaluktot. Huwag kami Marcoleta. Bible nga, binaluktot ninyo.
Ito pang si Jesus Christ daw, hindi Diyos, tao lang. Yan ang turo nila. Mailigtas ka ng tao lang. Kung si Jesus Christ tao lang, hindi Diyos. Mailigtas yung kaluluwa mo niyan. Di ba po? Common sense mga kababayan. Kaya huwag kami markuleta. Hindi mo kami kaya. Kasi ako, totoo akong believer. Bible believer. Totoong Kristiyano ako. Kaya hindi mo ako pwede mauto sa mga katuruan ninyo. Baluktot ang inyong mga katuruan. Bible nga, turo ng ating Panginoong Diyos, turo ng ating Panginoon, binaluktot ninyo, yung kwento pa hindi ninyo kayang baluktutin. So literally, mga kababayan, walang ebidensya kay Martin. Kaya gumagawa sila ng mga tay-tay kwento para idawit si Martin. Pag nadawit si Martin, at least ay kaisipan ng mga tao, through propaganda, madadawit nila yung ating Pangulo. At magagatungan nila yung publiko na sumama sa kanilang destabilization. Tanggalin si PBBM, iluklok si Sara para hindi na matuloy ang investigasyon. Walang makulong na mga kurako. Yan po ang malinaw na agenda nila po. O ngayon, yung sinasabi ni Sara na yung 2025 budget, yun mismo yung ebidensya niya laban kay Martin Romualdez po is a joke. Pagpapakita lang ito ng kanyang ignorance mga kababayan. Naturingan pang isang abogado. Ignorante pagdating sa budget, mga kababayan. Isa po siyang deliberate distortion of how government works. Ang budget po is not an affidavit. Hindi din siya COA audit report para sabihin niyang ebidensya. Hindi din siya sworn testimony. Hindi din siya notice of disallowance or record of transactions. Ang budget po is a law, kaya nga GAA ang tawag, General Appropriations Act, na nire-review po ng Congress o ng House of Representatives, ng Senado, ng DBCC, ng BICAM, and finally signed by the President. Ngayon, kung ang kanyang claim na ang budget itself is a proof of wrongdoing, she is effectively saying the President signed an anomalous law. Yung batas na yung maanomalya, yung GAA. Ano ba pa? Mga kababayan, yan ang dumalabas. May ganon. So malinaw po, direktang atake ito sa ating Pangulong Bongbong na nakabalot po sa kanyang atake kay Martin Romualdez. Si Martin ang kanyang inaatake. Pero ultimately, ang target niya talaga yung ating Pangulo. Ganyan ang kanilang linyahan ng propaganda. Sisiraan si Martin para i-link yung ating Pangulo. Para siyang pumalit. Nakikita na ninyo, mga kababayan, huwag paguguyo sa kanilang mga style bulok, mga kababayan na kwento. Ngayon, speaking of ebidensya, ang mga ebidensya po ng mga maling paggamit ng pondo, ang talagang tambak po na ebidensya, yung tumuturo sa kanya. Hindi siya kwento-kwento, not politics, o mga kwento-kwentuan lang, chatter in the Senate, tulad na kwento ni Gutesa, na ayaw na po magpakita. At ngayon, mga kababayan, peligroso siguro ang kalagayan ni Gutesa. Ito ngayon yung sinasabi ni Mike Defenso. Sabi dito, is he dead or alive? Whereabouts of surprise? Whistle blower Gutesa is still unknown. Pakinggan natin. Sabi ko, itong perang to at ano yung nakawalan nangyari. Sa tingin niyo pa ba, aatin pa po si Orly Gutesa sa Senate inquiry? Alam mo, Boss Lada, yan ang aking panawagin eh. Interview mismo ng DDS vlogger. Akala ko papakawalan si Gutesa. To be honest, Boss Lada, hindi na siya protected. Siya ay illegally detained. Siya illegally ay pinahawakan ngayon ng mga sundalo, particular dyan sa Marines, kinakapitan siya. Hindi siya pinapalabas. So, nangyari po ngayon, yung armed forces. Ang katotohanan, pinabaliktad na nila si Sergeant Gutesa. Kaya ako nakikiusap, pakawalan nyo rin tao. Kawawa naman yung pamilya. Kawawa si Sergeant Gutesa. Huwag na nilang gipitin dahil yung tao naman, sincero ang paniniwala at pagtulong sa bansa. Wala pong kinuwang pera yan, walang interest po yan. Yan ang pinaka hindi involved. Buti kasi saldi ko. Bilyon-bilyon yung pera. Yung mga kontraktor, nakita niyo yung mga kotse, yung mga pagmamayari nila, grabe, bilyonan. Itong taong to, nakita lang naman niya, binaha sila eh. Nasabi niya, ito pala yung dinideliver namin pera. Hindi, Boss Lada, yun ang aking apila. Kung sino man may hawak sa kanya, please, pakawalan niyo, wala namang alam yung tao. News.
Kayo yung nagtatago niya, dininay na ng armed forces na pumunta sa kanila. Kayo ang responsable niyan kasi kayo yung nagdadala niyan sa Senado. Pagkatapos biglang nawala. Kaya pag may nangyaring masama kay Gutesa, ang dapat ituro kayo. Kayo nagpresenta niya. Delikado mga kababayan yung kanilang mga kwento. Kawawa talaga si Gutesa kasi nagpagamit siya. At baka, mga kababayan, may mangyaring masama sa kanya kasi hindi siya papayagan na makapagsalita pa sa Senado. Kasi pag nagsalita pa sa Senado, saka sa DOJ, mabubuking na mali-mali yung kwento niya. Kamot ulo nga po ang nag-coach sa kanya, mismong si Marcoleta. You see, pagkatapos sasabi ni Marcoleta na pinaka-credible. Kung pinaka-credible, hanapin ninyo si Gutesa, ibalik ninyo sa Senado para matanong, pati sa DOJ. Ipasok ninyo sa Witness Protection Program, hindi yung pinagsarili ninyo ng protection si Gutesa. Di ba? Pagkatapos, anga pa si Bato. Wah! Sabi pa ni Bato, matapangan niya kasi kaya niyang proteksyonan yung sarili niya. Sinong inuuto ninyo sa kwento ninyo? Pag may nangyaring masama kay Gutesa, ang dapat managot kayo kasi kayong gumamit sa kanya. Tama po mga kababayan? Ngayon, going back sa mga ebidensya. Ang mga tambak na ebidensya po, yung ebidensya na nagtuturo kay Sara, the constitutional guardian of public funds, yung COA mismo yung nagsabi. Ano ang sabi sa findings? Sa confidential funds ni Sara, ginastos niya yung confidential funds in just 19 days. Highly irregular. She failed to submit adequate supporting documents. Puro pangalan ng mga chichirya po. Piatos, Mary Grace Piatos, Pampano, kung ano-ano pang mga imbentong pangalan na hanggang ngayon po, hindi malaman kung saan nakatira. Sabi ni Bato, marami yung Piatos sa Davao. Bakit hindi mo i-invite yung mga Piatos ng Davao? Kung kamag-anak ni Mary Grace. So wala na mga supporting documents, mga kababayan. Walang liquidation reports na maayos. Nagpalya siya to present a clear justification kung paano ginamit yung confidential funds. Multiple audit deficiencies led to COA to issue audit observation memorandum, notice of suspension, and eventually notice of disallowance. Tambak ang mga ebidensya laban kay Sara. Pero pinagtatakpan nila. Iyon ang mismong subject ng impeachment. Pero anong ginawa ng mga kaalyado niya sa Senado? O di ba? In-archive, tapos ang sigaw ng Iglesia ni Cristo, transparency, accountability. Kontra sila sa impeachment ni Sara Duterte. Anong klase? Transparency, accountability pinagsasabi ninyo. Pinagluloko na lang ninyo ang ating mga mamamayang Pilipino at pati mga members ninyo. Pinagamit ninyo sa politika. You see? Yan ang malinaw na kwento, mga kababayan. Malinaw ang ebidensya. Hindi kwento-kwento tulad ng kwentong kutsero ni Marcoleta, ng witness ni Marcoleta. Pagkatapos, biglang nag-disappear. Huwag kami, Marcoleta. So ang totoong bombshell, mga kababayan, ito, COA directed the OBP to return the disallowed amount. A formal documented conclusion of irregularity siya. The most concrete form of fiscal accountability. Ito ang totoong ebidensya laban sa isang opisyal. Hindi yung kwento ni Gutesa po na matapos niyang basahin, binabasa na nga po, hindi maayos. Sinabihan pa ni Marcoleta, kung ano niya nakasulat, yun ang basahin mo. Paragraph 20 niya. Sabay disappear, mga kababayan. Talagang harap-harapan na lukuhan, mga kababayan. So yung Congress in-impeach po si Sara based on official documents, hindi dahil sa politika. And during the impeachment proceedings, COA reports were presented, disallowed funds were identified, timelines were validated, vouchers were examined, in sworn statements were reviewed. Kaya yung House po overwhelmingly impeached her because the evidence was solid, documentary, and undeniable. Her attempts to dismiss this as politics crumble in the face of audit, memos, and notices of disallowance. Yan ang dahilan kung bakit, mga kababayan, ayaw ni Sara na masalang sa trial. Pero ang sinasabi niya, I want a bloodbath. Pero baliktad yung kanyang ginawa, nagpasaklolo sa Supreme Court, questioning the technicality. Hindi man talaga, mga kababayan, yung mismong reklamong articles of impeachment, yung lamanon. You see? So ayaw niya sa trial kasi
Sigurado, mga kababayan, pag dumaan sa trial, malamang sa malamang, yung mga senador mapipilitan na bumaliktad kasi comes now the pressure from the public. Malalantad yung tinatawag na the can of worms. Yun ang ayaw ng mga kaalyado. Kaya motion to dismiss yung ginawa ni Bato de la Rosa kahit hindi pwede. Nakita na ninyo? Mga kababayan, ang ginawa nila. Pero si Martin Romualdez, mga kababayan, na lagi nilang pinag-iinitan, testified for 1 hour and 40 minutes before the independent commission. Nag-submit siya ng sworn affidavit, answered all questions, cooperated fully, walang COA red flag, has no notice of disallowance, has no missing liquidation. There is zero evidence against him because he did not commit wrongdoing. Meanwhile, si Sara Duterte nagtago sa mga malabong statements, refused to open her books, failed to complete liquidation, ignored COA findings, and still attacks others to distract from her own problems. Yan ang totoong kwento, mga kababayan. Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Si Sara po, ayaw sa trial. Ang gusto niya po, press con. Nakita na ninyo si Martin nagpa-press con? Di ba hindi? Doon siya sa ICI. Si Sara mahilig sa press con. Kasi yung mga nagtatanong doon, allowed na magtanong yung mga pili niyang mga journalist na kakampi niya. Pag hindi niya kakampi, sabi ni Sara, wala nang tanong-tanong. Tanong-tanong. Pasensya lang po, ma'am. Kung may naman yung sa taong bayan. Hopeless. Wala nang tanongan niya. Tanong-tanong. Pasensya lang po, ma'am. Kung may naman yung sa taong bayan. Ano ba? Ganon. So, sasagutin niya lang yung gusto niyang sagutin. Kaya mahilig siya sa press con. Ayaw niyang nagigisa. Kasi pag nagisa siya, mabubuking na yung kanyang mga pinagsasabi. Hindi man totoo po. So, yung mga atake nila po, obvious at deflection. Gusto nilang ilihis ang totoong kwento. So, it is a political survival, mga kababayan. Masquerading as righteous indignation. Binagawa nilang cover. Pati ito pong rally, laban sa sa korupsyon. Pang-cover nila. Saan kaya nakakita na gusto mong ikondena yung korupsyon? Pero yung mga politiko na hinahabol, gustong papanagutin ng ating gobyerno, yung ninyong kinocover. So dito ninyo makikita kung gaano katindi yung hypocrisy po nila. Transparency, accountability, justice daw. Anong transparency, accountability, justice? Ang sinishield ninyo, yon ang mga taong dapat na pinapanagot kasi sila mismo allergic sa transparency, accountability. Tama po, mga kababayan, binabaliktad nila po. They're working overtime, mga kababayan, para matanggal yung ating Pangulo, para hindi makulong yung mga kapanalig nila. Pero desidido yung ating gobyerno. Sabi ni Boyeng Rebonlla, warrant of arrest out by December 15. Kasama ito, mga kababayan, sa mga makukulong daw before Christmas. So, papunta pa lang tayo po sa exciting part. Huwag nating ayaan na magtagumpay ang Team Kadiliman. Labanan po natin ang Team Kadiliman. Ang ating gobyerno po sa pamumuno ng ating Pangulo, Team Liwanag. Nilalabanan po ang Team Kadiliman. Okay po. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves
digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.